Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ditri kapatid, sagot kita. Mga masama, lagot ka na. Ang babangga, magigiba. Aaksyon na agad sila. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, kasambahay na masahol pa sa hayop, itinuring ng kanyang mga amo, ni-rescue ng ambush. Ganda ng Gaddam sa Bulacan, dinadayo ng mga pamilya. Yun nga lang, mga kawatan, nagigipasyal din para makapambiktima. Arestado ng isa. Resback natin ilang pang nakakawala. Tiyahin kuno na may dalang special package pag galing abroad, pakiiwasan dahil si Tita Kawatan pala ang kanyang modus, laglag sa aming bitag. At ang aming aksyon, solusyon sa mga reklamong inyong idinulog sa T3, abangan! Magandang hapon mga kapatid, hindi namin tatapusin ang legyong ito na hindi natatapos ang karumaldumal na pang-abuso ng mga tiwali at doromo. Para matapos ang usapan, tatagpasin ang galamay ng kawatan at dudurugin ang utak ng katiwalaan. Kaya mga tol, i-plaster ang sarili sa harap ng TV, so sahurin ang solusyon sa inyong mga sumbong bago mag-weekend, uusok pa rin ng bakbakan na. Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush. Minsan, mabuti pa ang aso itinuturing ng kapamilya ng amo. Isang 21 anyos na kasambahay ang itinuring ng amo na masahol pa sa hayop. Ang amo naman, todo tanggi sa paratang ng kumprontahin ng ambush. Kaya ipapakadena namin sa iyo o kayo ng DSWD. Umiiyak na lumapit sa T3 si Ginang Fe Masubay para isumbong ang pagmamalupit ng amo ng kanyang anak na si Mary Ann Masubay, 21 anyos. Sumbong ni nanay, mga kapitbahay daw ni Belinda Yebes at asawa nitong si Patrick Parada ang nagsumbong sa kanila ukol sa pagmamalupit kay Mary Ann. Gusto ko po sir, makuha ko po sir, maawa na kayo sa akin. Mismong kamag-anak na mag-asawa na dating nakatira sa kanila ay kinumpirma rin na hindi niya matiis ang pagmamalupit ng dalawa kay Mary Ann. Sinasabunutan po pag kaunting mali lang, ganun, pag nagkakamali, sinasaktan, sinatadyakan sa harapan ng Nazareno, ganun, sinusuntok. Na-record sa surveillance camera ng T3 nang subukang kunin ng pamilya si Mary Ann pero hindi pumayag ang mag-asawa dahil may utang para ang biktima. Ano nga yun? Mga nasira ng gamit. Magkano ba ang dapat yung bayaran? 100,000 na ito. Agad namin itong inilapit sa lokal na pamahalaan ng San Juan. Kasama ang DSWD, polis at barangay pinuntahan ang bahay. Pero wala ang amo maging ang biktima. Sa telepono, napapayag ang amo na dalhin si Mary Ann sa presinto. Doon, matigas ang pagtanggi ng among babae sa bintang. Panindigan niyo na. Dahil hindi ako nagmamaltrato. Hindi ako nagmamaltrato. Kung nino nanggaling ng nagmamaltrato? Mami na po si Renzo. Yung mga baklang tumira doon. Dali, kasi Kuya Mero, kasi Nanay Beth. Talaga? Oo, mami na. Pero ang DSWD, hindi raw palalampasin ang insidente. Dapat po merong managot kung meron nga pong pang-api na nangyari. Para aksyonan ang reklamong yan, nasa linya ng aming telepono ngayon si Ginang Jessica Quitor, ang head ng DSWD sa San Juan. Magandang gabi po, ma'am. Hello, magandang gabi po, sir. Ay, una po sa lahat, kami nagpapasalamat sa inyong tulong at na-rescue natin yung kasambahay. Pero ang tanong natin, ganun-ganun na lang ho ba yun, ma'am? Pwede bang sampahan itong amo ng abuse dahil sa ginawa niyang pagsusugat doon sa kanyang katulong, paggugupit ng buhok at pagkatapos sandamakmak yung utang, abay umabot ng 100,000 piso dahil nakakabasag daw ng mga baso plato? So actually, sir, yung bata po kanina kasi kagabi po, pinamedical na namin. So nakitan po namin, meron pong hindi po maganda ang naging result ng yung kanilang medical certificate. So yung bata,
pinablatter na po yung case sa barangay at determinado po siya na isampa yung kaso. Actually, sir, nandito po yung bata nung nalaman niyang may phone touch, pumunta siya dito sa opisina. Okay. May tatanong po ako sa inyo, madam. Opo. Hindi lang kasi itong kauna-unang insidente na kung saan isang kasambahay ay minaltrato ng husto. Ano po? And in so many cases, yun po inirefer po sa DSWD at sa Women's and Children's Desk. So far, wala pa po akong nababalitaan na may nakukulong po mga among abusado at mapang-api sa mga kasambahay. Meron na po ba? Meron na po, sir. Kung natatandaan po ninyo yung nirescue namin sa Batis, Okay. ongoing po yung case nila. At ngayon po, on trial pa rin po. On trial. Pero wala pa talaga yung behind bar. Yung nakakulong na amo na umiiyak at nagsisisi dahil sa ginawang panglalapastangan sa mga kasambahay. So far po, ito pa lang, itong case na to, yung sa Batis po, na kung saan yung incheck talaga naman nagmamakaawa dun sa bata, dun sa kasambahay. Pero ayaw pa rin po magpasikat ng kasambahay. Ma'am, siguro po, kailangan mag-sample na po kayo kasi every single day sa programa kong Wanted sa radyo, I receive complaints like that. Ano po, na mga kasambahay palang inaapi, binubugbog, pinapakulong na walang kasalanan, yung iba nire-rape pa. At nirefer po namin automatic sa WCD at saka sa DSWD. Pero for so many years na, pero hanggang ngayon po, wala pa akong nababalita na nakukulong na amo. Siguro po, baka nadadaan sa sana po, friendship. Ito nga, maging ano ng gusto yung ating Complainant. si Mary Ann po. Na patuloy pa rin po at maging determinado na magtuloy-tuloy po. Kasi Dahil karamihan po sa mga... Opo. Kasamahan po namin siya at tutulungan namin siya hanggang po kung ano po yung will. Ma'am, karamihan kasi sa mga complainant, mga kasambahay, kulang po sa pinag-aralan. Ano po? At galing pang probinsya, hindi nila alam yung kanilang mga karapatan. Siguro po, bago niyo po sila isalang para magsampa na ng kaso laban sa kanilang mga amo, kinakailangan po muna, i-seminar niyo muna sila, masabi sa kanila kung ano mga karapatan nila, and then, iti-therapy niyo sila para yung trauma na nasa utak nila at dahil sa sinapit nilang kalupitan, matanggal at magkaroon sila ng kasloob na lumabas at talagang yung amo nila ay sampahan ng kaso. Ano po? Opo, yun nga po. Kaya nga po naglakas loob din siyang sabihin o naglakas loob din siyang kasuhan. Okay po. Sige po. Alright, Ma'am Jessica Quitor, sige po, asahan ho namin na tutulungan ho ninyo hanggang sa pagsampa ng kaso itong na-rescue ho natin na biktima. Maraming salamat po at magandang gabi. Ang importante mga tol, ito ay nasa piling na ng kanyang ina. At ito ay medyo sabi ng nanay niya, pagpapahinga niya muna yung kanyang anak kasi gusto lang makatulong sa pamilya para pang gastos. Kung ako sa DSWD siguro mga tol, dapat mag-put up sila ng isang hotline para sa mga kasambahay na minamaltrato. Tawagan nila yung hotline na yon, yung parang crisis or something, kasambahay in crisis. Pero may para sa kululuhan ng DSWD. Every single day, yung iba siguro hindi na nagsusumbong dahil hindi nga alam kung saan magsumbong. Meron pong namamaltrato at nabubugbog, nakakalabos na kasambahay ng walang kasalanan dahil lamang sa, alam mo, bigyan kita ng kaso ng mga insidente. Yung amo, sasabihin ng amo, huwag ka muna umalis, wala kang kapalit sabihin ng kasambahay, hindi po, kailangan ko na po umuwi ng probinsya matigas ang ulo mo tatawag, pulis. Yung pulis na sasampahan ng kaso. loko-loko. Sampahan mo ito ng kaso, nakakaw to, qualified theft. Kukulong ngayon. Pagdating sa kulungan, bubugbugin pa ng amo. May init ang ulo ko Wala tayong mga pagalitan Kailan meron kailan babae. Mga babae at batang inaapi, may resback na kay Tol Raffy. Kalalakihang nag-aastig-astigan sa Bulacan, wanted ngayon lahat dahil sa pangingikil at panggugulpi sa nag-excursion sa kanilang lugar. Sige, isa-isay namin kayo naresbakan para palambutin sa preso. At ang mayor na ng Angat, dapat na rin kumilos. Hoy, website pa kayo dyan. Wala naman pala kayong binatbat. Wala kayong binibigyan ng proteksyon sa inyong mga turista pupunta dyan. Mga Pilino. Mas kaya ang excursion ng pamilya na nauwi sa trahedya. Ito ang naranasan ng pamilya ni Bambi Lopez noong Marso 2009 sa Angat Dam. Nagpunta po kami sa Tibagan, Bustos para po ipasyal ang mga bata. Tapos po, lumapit po yung mga suspect sa amin. Hindi pa raw dito nagtapos ang karahasan. Ang lango sa alak at drogang si Crisanto Santos nangingikil raw ng pang-videoke na coins. Matapos mabigyan ng pera, dali-daling umalis ang pamilya sa kanilang cottage. Pero habang nasa daan, si Crisanto kasama na ang mga suspect na sina Jennifer Austria,
Arnold Insangan, Alfred Cruz, Ronald Hernandez at Vincent Paraiso. Pero imbes na makipag-usap, sapak sa muka, pokpok ng bote at hataw ng upuan ang isinagot ng mga ito sa asawa ni Bambi. Sa tindi ng bugbog na inabot at trauma sa kanyang pamilya, nagsampa ng kaso sila Bambi. At noong November 2010 at September 2011, lumabas ang warrant of arrest laban sa mga sospek para di na maulit ang makapagbiktima ang mga lokong ito. Humingi kami sa Polo sa DG Camp Crame para arestuin ang mga sospek. Pero sa malas, isa lang sa 6 na sospek ang nahuli. Babala sa mga turistang madadayo sa lugar. Lalo pat hindi raw ito ang unang insidente na pananakit at pangaras sa mga dumarayong gusto lang makita sana ang ganda ng Angat Dam. Ang tanong, anong proteksyon ang mabibigay ng lokal na pamahalaan sa mga hinikahit itong turista dyan? Para aksyonan ang kaso ni Bambi, nasa linya natin telepono ang barangay chairman na si Lamberto Santos. Chairman Santos, magandang hapon po. Magandang hapon. Po. Chairman, hindi lang itong kauna-unang pagkakataon na nabalitaan namin na meron pong nabugbog dyan sa Angat Dam na yan, na mga namamasyal. Wala ho ba tayong ginagawang pagronda dyan ng mga talot natin para ipamaintain yung peace and order? Meron ito. Kasi po, sir, ito po ang barangay chairman po nung panahon po na yun. Hindi ikaw yung panahon na yun? Opo. So itong panahon mo, wala nang mabubugbog? Wala naman po nangyayari po doon sa dam. Siguro kailangan, chairman, meron ako naisip. Kailangan siguro mabugbog ka muna, mabugbog yung mga kamag-anakan mo para lahat kayo dyan magsikilos. Pati yung siguro kamag-anak ng chief of police, mabugbog din muna. Sama mo Siyempre, Mayor. pati mayor. Kasi gano'n naman kapag nabugbog yung mga kamag-anak ng mga otoridad, abay, sinasalvage pa yung nambugbog. Hanggat wala nabubugbog, sabihin nila, hindi kami apektado eh. Gano'n eh. Di ba, chairman, tama ako? Okay. Salamat, Chairman. Salamat. Okay, sige. So, Chairman, okay, kung gano'n hindi ko na pahabain. Chairman, ano pong gagawin niyo, Chairman, para hindi na po maulit to, sir, sa inyong watch, under your watch? Watch. Katulad nito, watch. Ito, watch. Ano ba ito? Meister? Meister watch. Chairman, bilisan niya, baka mag-overtime mo kami. Ayos sa relo namin. Okay naman, wala kaming problema sa oras namin. Chairman, sige po. Ano pong gagawin niyo, Chairman? Ano pong mahakbang? Maglalagay po ako ng tanong doon sa sample na yan. Hindi ko maintindihan. Ano po, Chairman? Magpapalagay po ako ng karagay tanong doon sa sample. That's very generic answer. Pero dapat talaga alam mo kung pinamagandang sagot, Chairman. Hindi po ronda. Okay, magpo-poste po kayo ng maglalagay po kayo ng outpost doon sa lugar na 'yon, ng Barangay Tanod. At kung pwede, body-body system, may kasama, katandem na isang pulis ang inyong barangay tuwing magro-ronda. Kasi yung mga barangay natin, ang dala lang batuta. Paano kung may kutsilyo at baril yung mga loko-loko? Di tatakbo yung mga tanod mo, which hindi ko mabiblame. Pero kung may pulis na may baril, matatakot yung mga loko-loko na kahit na may baril sila at may kutsilyo. Ano po? Siguro po, mag-request po ngayon para... Yes po, Chairman. Yung mga panulitan. Sige po. Alright po. Okay. Choppy si Chairman, okay na. Sige po, Chairman, asahan po namin ang inyong pinangako sa amin. Maraming salamat po, Chairman. Mabuhay po kayo, Chairman, sir. Have a good weekend, sir. Sa pagbabalik ng T3 sa modus racket ng isang dorobo ng papanggap na tiyahin para makakulimbat ng cellphone ang kanyang estilo bistado ng T3 alamin. Sa bigwas ng T3, ang mga kasong inaksyonan at nasolusyonan sa loob lamang ng isang linggo. Abangan